ay tatawagin natin siyang simple Python calculator with user input. So instead of default value, kasi guys, ang tawag natin sa ganito ay default value. Ibig sabihin, nag-a-assign ka agad ng magiging value sa isang variable. So what if ayaw natin gawin yun? Ang gusto natin ay mag-receive tayo ng input galing sa mismong user natin. So i-delete ko lang ito, and then mag-create lang ako ng variable na name, and then equal ko lang siya sa magiging input. So when we say input, hihingi tayo ng value sa user natin. So ang gagawin natin, opening and closing, and then yung curly, yung double quotation natin. Again, yan yung string, yan yung ipiprint natin sa monitor natin. Ang sasabihin natin, enter your name. Okay? Now, kapag rinan natin yung program ngayon natin, now makikita nyo dito, makakapag-input ako ng name. Let's say, for example, ang ilalagay natin ay Rick, and then, okay, nakapag-enter tayo ng name. So ngayon, we want to greet yung name na yon. So ang gagawin natin, we will use yung print, and then, sabihin natin hello, tapos magkakaroon ka lang ng comma dito, and tatawagin mo yung variable na name. Then, kapag nirun natin siya ngayon, at nilagay natin yung pangalan na Rick, then sasabihin niya, hello Rick. Okay? So, yan yung user input natin with printing ng greeting sa mismong user natin. Now, ang next na gagawin natin is, let's say for example, gawa tayo ng variable na age, and then equal natin siya. So, ang age guys is a integer. So kapag gagamit ka ng age, ang una mong i-declare dito is yung int, short for integer. Okay? So after that, mag-opening and closing ka, ilalagay mo yung input kasi nga, hihingi ka ng value sa mismong user mo. So ang gagawin mo, opening and closing, parenthesis mo yan, and then magkakaroon ka ng double quotation. Then sasabihin mo, enter your age. So sa age natin, ang gagawin natin dito, magpiprint din tayo. Then, sasabihin natin sa kanya, you are, yan. And then, after nun, comma. And then, ang gagawin natin ngayon, tatawagin nyo si variable na age. And then, magkakama kayo dito, another quotation. Sabihin mo, years old. Okay, so kapag nirun ngayon natin, yung program natin, una niyang itatanong yung name natin, which is yung Rick for example. And then, hello Rick, yung age natin, let's say for example, ay 20. Then, you are 20 years old. Okay? So, yan ngayon yung basic inputs natin. Now, what if gusto natin siyang samahan ng konting calculation, no, ng simple calculator natin using yung name and then yung age natin. Now, again, gagawa lang tayo ng dalawang variable. So, A is equals to int, kasi nga, number ito, and then yung input natin. And then, after nun, sasabihin natin, enter first number. So, magpapa-enter tayo ng first number sa kanya. And then, ang next naman natin is another variable na b. And then, equal natin siya sa int. And then, lagay natin yung input. And then, sasabihin natin dito, enter your second number. Ang gagawin natin is magpiprint lang tayo ng addition dito. So, sa addition natin, ito, shortcut ulit. Instead na gawin natin yung kanina, so ang gagawin nyo, A plus B na lang. Then after nyo mailagay yan, copy nyo na lang. Then paste, palitan nyo na lang siya ng subtraction. So, subtraction. Yan. So, alisin nyo to. Yan. Then, copy, paste, and palitan nyo na lang ng multiplication.
And then, palitan na lang natin siya ng division. Yan. So, kapag ni-run natin ngayon yung program natin, ang gagawin natin, yung name will be Rick, ang age natin will be 25. So, 25 years old. First number will be 5 and second number will be 5. So, ito na yung sa calculator natin.